Yusek, panggalingan ko lang po itong inyong inilabas na statement, galing po ito sa DOJ concerning nga daw po doon sa batas, no, na kapag po ang isang tao na may PWD ID ay gagamit na ng benepisyo para sa kanya, wala na daw hong dapat panghingiin na anumang pong dokumento o ID maliban doon sa PWD ID. Yun ho ba yun? Tama ka dyan, Ted. Yun ang regulasyon, yun ang mandato ng batas na yan, 10754 Republic Act. Okay, opo. Pero alam po naman din natin, Yusek, na ngayon, ano po, ang daming reports ng fake PWD IDs at maging ito pong opisina, no? Ito pong office concerning PWDs ay naglabas na rin po ng mga ilang pong mga reforma, kagaya po itong National Council for Disabled Persons, I'm sorry, for Persons with Disabilities. Sa kanila pong panuntunan, sinabi nila na maari daw po ang isang restaurant owner o kaya po yung pong pharmacy ay mag-verify doon sa database kung nakarehistro ba yung pong pangalan noong may hawak ng PWD ID. Yan ho ba, sir, ay makatarungan sa usapin po na kapag gumamit na po ng PWD ID yung restaurant owner at mag-verify kung naandun po sa database yung pangalan, okay, wala namang problema doon. Pero yung pong wala yung pangalan doon, pwede ho bang sabihin noong restaurant owner o pharmacy na bakit hindi ka nakarehistro sa database? Hindi kasi obligasyon ng PWD yung bagay na yan, Ted. We are barking up the wrong tree. Yung obligasyon na magkaroon tayo ng database ay nasa mandato ng obligasyon at otoridad ng Department of Health yan in coordination with the local government unit. Hindi po makatarungan na obligahin natin yung mga kawawang persons with disability na magparehistro at yan ay hindi re-require ng ating batas, yung 10754, bilang precondition or condition precedent na tinatawag natin bago ma-avail yung benefits under the expanded benefits under the Persons with Disabilities Act na yan, 10754.